kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Vice President Sara Duterte muling bumanat sa ICC, pero bago po natin ipagpatuloy yan, huwag mo po kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. So mga kababayan, ito po muli pong pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol nga po dito sa ICC. Ito, pakinggan po natin. What's your POV sa mga Pilipino all over the world who actually come here sa Duterte Street to show their unwavering love? Personally, nakukayo ako ang pasalamat kay mahibalaan ni former President Duterte na daghan ang gasuporta kaniya niya, wala siya nakalimutan sa mga tao o daghan ang nagaampo para sa iyaha. So yung sinasabi po dito ni VP Sara, mga kababayan, malaki daw yung pasasalamat po ni PRRD na maraming sumuporta at nanalangin sa kanya. May translate lang natin kasi Bisaya kasi yung salita dito. So para sa ako, dako kayo na katabang sa iya. Ano mga short interviews na to, did it by any chance, directly or indirectly, you think affected the case, or you as families gina-interview or whatnot? Ginasite siya ang mga declarations sa family, whether or not nahitabo sa Duterte Street or sa lain nga platform. Ginasite man siya sa ICC. Kung ang uban gani, makita ninyo na naa siya sa decision mismo. Yes. Sa mga orders nila, makita nimo. Pero para sa ako, dili man na legal basis for the court to deny. Yes. Based on statements of relatives. Dapat factual ka kung saan makita nimo dito sa kaso or sa circumstances surrounding the case, dito lang ka. Such as katong statement na nara sa Sir Capitol, nakita na na-take over ka sa live. That was also explicitly cited sa inquisition. Nangita si Kitty o CR? During that time, Naon sa daw. ito yung jailbreak niyo mga statement. Dirito ang joke, dirito. Katong sa Malidel. Maliveiled mo. Okay. So, kanang mga ingon na, tama ba na? I mean, naabay legal basis na himuon imong base sa imuhang desisyon ang joke sa tao. Diba? How about that time? Dili naman good. Dili naman good. Kanang wala na nagadagan sa rason. Ang ilahang mga rason. Kung ano nag-deny sila o mga filings ni former President Duterte. How about mga efforts sa mga Filipinos voluntarily, such as the kami naman kanto, how do you see this individual efforts na out from their own volition, they are trying to hopefully directly or indirectly help the former president with respect sa kaso na? Nagsulti naman ko, anan ba kantong pangtana ko about sa, and in fact, nagpirma ko, ko, para lang dili masayang ang effort, paniguraduhon po sa mga tao na naa siya effect kay ang plano ato was i-file siya. But right now, it will be filed as a petition. Sa Supreme Court. Mo tong advice na ako una ato, consult a lawyer para dili masayang ang effort sa mga tao and ang interest sa mga supporters na mo pirma sa petition. Ang presence pa sa mga Filipinos continuously for almost 1 year now, kanang magkatag ba siya sort of motivation or maka-elate pa sa feelings ni PRRD inside? Ang iyang namang concern na naunang-una is ang inconvenience sa tao. Mao ginapirmi ang iyang ginasulti ni former President Duterte. Pag mo mention ko, wala ko kabalo sa ginaistoryahan nila sa uban kapamilya. Pag mag-mention ko, maingon yun na siyang paulian na sila kay sayang ilahang oras or paulian na sila kay dili sila dapat mo gasto or paulian na sila kay tugnaw kaayo. Kanang ingana mo gina yung first concern ang inconvenience sa mga taong nagaadto sa Duterte Street ang nagaadto dira sa gawa sa detention unit. And kung remember nimo isa sa mga gibasihan po sa isa sa mga court orders, I don't know kung sa appeals ba to or sa pre-trial chamber, ang kadako sa support network, sa kadaghan sa supporters ni President Duterte. Diyan pa lang yan, sa ICC, sa labas pa lang ng ICC, nakikita na nila kung gaano kadami yung nag-effort na pumunta para po ipakita yung suporta dyan kay PRRD, lalo na dito sa Pilipinas, especially dyan sa Mindanao, sa Davao, sa Visayas, ay talagang malula po itong ICC kung makita nila personal
yung suporta na binigay po ng mga kababayan natin kay PRRT. And when he hears from the mga Filipinos na we will stay here, winter, spring, summer, or fall, it doesn't matter because we want to be here. We choose to be here. And hopefully, we wanted our presence to pierce through the walls of the ICC and probably, hopefully, ma-feel man na indirectly. Hindi na tamsali ka ng ICC, uy. So hindi na daw magtitiwala dyan sa ICC, sabi po ni BP, mga kababayan. Maghuna-huna na lang siguro karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81, puhon-puhon, maluoy ang Ginoo. Ang una-unaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Di na lang nato na hunahon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Makit-an man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala nagi pagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang in one of the decisions na cite pa sila og libro. Yes. Liberal journal, Uy, Ginoo ko. paper article, Libro. Napako- So wala gani kakibanoon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, NGO reports also. 'di ba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang decision isa ka libro. Mo man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Mga ingana ba? So di na nato nang hunahon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Mao magid na ilahang clearly mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that? When you already see that where this is going? Dili sa ICC, as I said, no, di na nato na siya naon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as the biased political court, no. Hindi siya court of justice. So, out of the topic ng ICC, ang katong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Mao gyud to ang para sa to mga Pilipino ang kanang puan. Ito naman kasi mali. 12:47. Thank you. Nakuha na pagpangutanan mo. Mundang mong kadira. Ang una-una. Basta yung Alvin, tama. Sir. Okay. Thank you, ma'am, for being Or as I've always said multiple times, you are the hope of the country pa yan. So, patiently we wait for your decision come the last quarter of this year. Mabi ang deadline, di ba? So, magpasalamat lang po sa tanan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kababayan natin sa patuloy nila na suporta. Hindi ninyo nakakalimutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan nga mga kababayan, narinig po natin itong pakiyag po ni VP Sara Duterte patungkol nga po dito sa ICC. At yan nga, sabi niya, wag na lang natin isipin yung ICC kasi nga hindi daw po sila unbiased, no? Kundi ibig sabihin bias po itong ICC. Ayan mga kababayan, kung may komento ka o opinion, i-comment mo lang din sa baba. Maraming salamat po.